Kani. VP Sara, why is triddling init kaayo ang dugo sa imo ha? Sigira kanya kasuhan, dili jud siya kapuyon. Kabalo ka gipangutana bang gid nako si President Duterte ana ma'am. Unsa may gi problema ani ni Trillanes? Tapos ingon si PRD, kabalo ka unsa na day? Anak wala lagi, wag gyud ko kasabot. Unsa? Kani ana siya. That is ENVY. Envy. Nakaanak ko. Ang kanang envy. Evil na gid ng envy ba? Kay ang jealousy is just the green-eyed monster. Envy is demon levels. Ano pag ganito si PRD ba? Speaking of T. Letter T. Letter T ba ni? Ano siya? Ano ko sa yaha? Nga, di ko musagot ba? Nga, ana-ana na lang gani kadali. Dauton niya ako ang pangalan. Pareho anang madriaga niya. Nag-imbento na po siya og witness ko, no? Sabi nila ma'am that you were really lying about not knowing madriaga. Uy, mag-sure sila. Uy, sa kadaghan ba naman sa parallel groups? Isa-isahon ko pa ba ng ilahang pangalan? But in any event, ako nakaging kay PRD. Ako din ang yung kumusugutan na ba? Inaana lang kadali para sa iyaha, mandaot og pangalan. Anak ko. Magsugod na siguro ko og so tawag na, back to you. Nya, kibalo ka? Anak gud siya. Si PRD. Ayaw nagtagda. He is nothing. He is a political skunk. Muna yung gingon. Ito, si PRD magod na. Kibalo ka si PRD. Kanang, bigyan na siya mo patol og hater. Huwag ka ng mga troll, huwag mga basher. Kaya siya ko patol, ana. Hindi ito yung ma'am. Ano man? Ako? Hindi ko masagot, uy. Nabuang mo. Buhat-buhat mo apidabit nga. Bisan isa. Way tinuod nga gisulat. Pero maayon na ma'am kay mo back to you gid ka sa iya ba? Ay, because open na yung talent. But a lot of Filipinos are already saying, ma'am, na Uy, kadot lang. Pakita lang na ako sa inyo, no? Kaya lang. pagpabalian na, ma'am, nasa Can I just say, speaking of shit, mo na shit. Tayo mga taong shit sila. Oh? Uy, Alvin, makatamak kag tae din na. Okay lang unta kung katong mga tao nga tae ang imong matamakan. Pero ang mapildi sa imo, ha? Ang maulit mapildi. Mo din yung term sa to. Oo, sa ato. Lagi. Ang problema, di naman pwede ulit-ulit lang ang istorya. Ang istoryaan niya, ang ako ang reputasyon ba? Ang ako ang pagkatao. Pangalan ra gani na ako ang kapital, tapos inyong dauton, inyong gubaon. Kay porket daot na ang inyong pangalan, idamay-damay ko ninyo sa inyong i-edit ninyo padala ninyo sa asa na tong shit. Wala na dito sa likod. Edit gid na, ma'am. But dito sa iyo. Pero ma'am, ayaw pag-give up, ma'am. Kamu ba? Mga Duterte. Ayaw pag-give up. Isa-isa na ba gid mo? Wala man na sa ko. Sa may give up na ako. Nga wala may eleksyon. Vice President man ko karon.
Tama. Di man po nutuo ang mga tao, VP. Precisely. Pareho mag-isulti ni PRD. Insya, bisan po magbalik-balikon na nila o pandaot imuhang ngalan kung ang tao walay kredibilidad. Ngayon siya. Di po na mutuo ang mga tao. Tanaw lang nato. Lang nato. Depende sa adlaw. Kung sakto ang tulog. Sorry. Okay. Ma'am, thank you, ma'am, ha. Magpasalamat ko kaninyong tanan. Giubanan ko ninyo. Magpasalamat ako sa inyong lahat. Sinamahan ninyo ako maglakad galing sa bus stop. Papunta dito. Alright mga kababayan, magre-react po tayo dito ngayon sa mga statement ni VP Sara Duterte no, na nasa dahig mga kababayan sa ICC no, para bisitahin muli si PRRD. At ngayon po ay diretsahan na pong binultahan mga kababayan no, itong si Antonio Trillanes na paulit-ulit na mga issues na binabato sa kanya ay ngayon nire-recycle na naman. At nung nakaraang mga linggo nga o nakaraang linggo ay nag-file ito ng bagong kaso kay VP Sara no, ito yung plunder at graft case mga kababayan doon sa ombudsman, kasama yung mga sinasabi nilang civil society group mga kababayan no, at ganun pa rin yung mga issues nila, yung mga kaso yung sa confidential funds at yung issue daw na overpricing sa mga laptop no nung Defense Secretary pa si VP Sara mga kababayan. At ngayon po ay talagang diretsahan na po silang sinagot ni VP Sara at hindi na po hahayaan ni VP Sara mga kababayan na sisirain yung kanyang pangalan no, kasi sabi ni VP Sara ay yun na lang po ang kanyang yun na lang ang meron siya ang kanyang pangalan, kaya iniingatan niya at hindi na siya papayag na hindi bultahan no, hindi sasagutin, hindi mag-back to you no. Ngayon yung sinasabi ngayon ni VP Sara, mag-back to you na po siya no. Hindi siya papayag na hindi po sagutin no itong mga kagaya ni Trillanes na puro paninira sa kanya, unlike daw dito kay PRRD na hindi po talaga pinapansin no, or didma lang niya itong mga basher, itong mga troll, itong mga umatake kay PRRD. Pero si VP Sara ay ibang tao mga kababayan no, hindi po siya katulad sa kanyang tatay na palaban si VP Sara no, sabi niya hindi siya papayag na hindi po siya talaga gaganti no dito sa mga paratang sa kanya, lalo na yung pangalan niya lang yung kanyang iniingatan at yun lang ang meron siya. At ngayon expect natin mga kababayan na kung ano mang ibato sa kanya dito sa grupo nila Trillanes at ng mga Makabayan Black at mga Dilawan at mga loyalista na nagsama-sama na po sila ngayon no, para talagang sirain, wasakin at kalad ka rin itong si VP Sara no, ang kanyang pangalan mga kababayan, at talagang hindi na po siya papayag at magsasalita na po siya, sasagot po siya mga kababayan no. Itong si Trillanes daw ay nainggit lang mga kababayan dito kay VP Sara no, at sa mga Duterte kasi. Kaya para po sa aking opinion no, talagang dapat lang na palaban itong si VP Sara no, at hindi niya hayaan na talagang dungisan yung kanyang pangalan mga kababayan. At alam naman po natin yung mga Duterte sa Davao talaga ay napaka-respetado ng mga taga Davao mga kababayan no. At sa aking pananaw itong pong ginagawa ni Trillanes talaga ay sobra na sa mga kainggitan no, kasi imagine nyo mga kababayan no, yung kanyang mga issues, kung talagang anti-corruption na champion po siya mga kababayan, bakit hindi po siya nag-ingay dito ngayon sa talamak na corruption sa flood control pa lang mga kababayan no? Yung mga bilyon-bilyon na mga ninanakaw ng mga politiko at mga kasabwat nila ay tahimik itong si Trillanes. Pero dito sa mga Duterte, kay VP Sara, sa confidential funds, paulit-ulit na parang siraulo na itong si Trillanes mga kababayan dito sa kanyang mga binabato no. Pero dito sa mga totoong corruption na bilyon-bilyon ay tahimik. Dito pa lang mga kababayan makikita natin kung ano pong totoong kulay ni Trillanes no. Yung target lang talaga niya ay mga Duterte. Bakit kaya takot na takot po itong si Trillanes na makakaupo ulit no sa Malacanang ang isa pang Duterte mga kababayan. At yun po yung kanilang ngayong or kinakatakutan sa aking pananaw. Takot na takot po sila ngayon na baka makaupo ulit ang Duterte sa Malacanang. Kaya nung nakaraang mga araw nagsalita itong si Trillanes na kailangan magsanib puwersa itong mga loyalista no, ang mga kakamping at itong mga makabayan mga kababayan. So yun po yung kanyang ay pinanawagan no, at bagay naman mga kababayan sa aking opinion ay talaga namang nakakahiya sa mga Dilawan na kung makipagsanib pwersa sila sa mga loyalista, sa mga Marcos, ay kinakain nila yung kanilang mga tae na or yung kanilang mga dura mga kababayan no, yung mga pinagdudura nila noon, yung mga sinusukan nila noon ng mga Marcoses ngayon ay lulunukin nila ulit mga kababayan. So ganito pala ang totoong kulay nila mga kababayan. Kung halimbawa papayag itong mga Dilawan, itong mga Pinklawan na kung makipagsanib pwersa sila sa mga Marcos ay talagang mga tae sila mga kababayan no. Kakainin nila ulit yung kanilang mga sinusukan noon at wala talaga silang paninindigan no, sa aking pananaw.